ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Sa ulo ng mga nagbabagong balita. Dandang Pinoy na nagbakasyon para sa Semana Santa, balik Metro Manila na. Ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan, pantalan at paliparan, tutukan live. Pagdiriwang sa linggo ng pagkabuhay, naging taimtim, makulay at makabuluhan sa mga simbahan at iba't ibang komunidad. Mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, dinayo ang Easter Vigil ng El Shaddai. Brother Mike Velarde, may inendorso ba? Abangan! Nationalista Party Standard Bearer Manny Villar, galit na itinanggi ang pag-uugnay sa kanya kay First Gentleman Mike Arroyo. Ilang putika sa Metro Manila, bigo pa umunong abisuhan ng DOH kaugnay sa pangalawang batch sa mga gamot na kasama sa Cheaper Medicines Law. At mayigit 6,000 katao naligo at nagpalamig sa Manila Bay ngayong Easter Sunday kahit bawal na. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Linggo. Magandang gabi Pilipinas, kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Balik Metro Manila na ang daan-daan sa ating mga kapamilya matapos ang bakasyon sa mga probinsya nitong Semana Santa. Inaasahan na rin sa mga oras na ito ang mas matindi pang pagdagsa ng mga motorista mula sa Katimugan at hilagang bahagi po ng Luzon. At live mula sa South Luzon Expressway, nagpapatrol, Jenny Reyes. Sa pagtatapos ng Holy Week ay balik Maynila na rin ang ating mga kababayan na nag-uwian sa probinsya at inaasahan nga na sa mga susunod na oras ay magsisikip ang daloy ng trapiko. Sinabayan ng matinding init ng panahon ang pag-uwi ng mga nagpuntahan sa probinsya para sa Semana Santa. Kaya dagdag kalbaryo daw ito sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Kaya ang mga motorista nagpapalipas ng oras sa mga gasolinahan para magpahinga. Pag walang kastulog, kailangan pahinga ka konti o kaya kung hindi mo kayang bumiyahe, midlip ko muna para iwas disgrasya. Sa South Luzon Expressway, malamang daw na makadagdag sa bigat ng daloy ng trapiko ang ginagawang Skyway Extension sa May Sukat, Parañaque. Naiipon din daw ang mga sasakyan papasok sa SLEX sa Calamba. Sa NLEX naman, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko dahil sa karambola ng siyam na sasakyan sa may kilometer 52, Apalit, Pampanga. Pasado alas 3 ng hapon naganap ang aksidente. Ayon sa inisyal na impormasyon, biglang nagpreno ang isang Ford Everest na naging sanhi ng pagkakabangga ng 8 iba pang nakasunod na sasakyan. Wala namang naiulat na malubhang nasugatan sa insidente. Pangkalahatang naging banayad naman ang daloy ng trapiko sa NLEX maliban sa Bukawi exit kung saan pumipila ang mga sasakyan sa toll gate. Samantala, wala ring humpay ang dating sa airport ng mga pasaherong galing sa iba't ibang probinsya. Mahigpit naman ang pagbabantay sa pick-up at drop-off point sa NAIA para di maging sanhi ng traffic ang mga nakaharang na sasakyan. Alex, sa mga oras na ito ay medyo maluwag pa naman ang daloy ng trapiko dyan sa bandang NLEX. Maliban na lang sa may San Fernando, Pampanga, pagamat naigilid na nga yung mga naaksidente kanina, siguro sa dami na lang talaga ng mga sasakyan dyan. Ganun din ang sitwasyon sa may Bukawi, Bulacan, malapit sa toll plaza dahil nga mga sasakyan o pumipila para magbayad ng toll. Samantala dito naman sa SLEX, mula sa Calamba exit hanggang dito sa may Alabang Viaduct ay maluwag pa rin o banayad pa rin ang daloy ng trapiko. Ang nakikita dyan sa TV screens nyo, yung bandang kanan ay ang southbound lane at yung namang kaliwa ay ang northbound lane. Paminsan-minsan sa northbound lane ay nagkakaroon ng build-up dito sa may Alabang Viaduct dahil ilang kilometro na lang ang layo mula dito ng construction ng extension ng Skyway. Alex? Jenny Reyes, maraming salamat sa iyo. Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa mga pantalan, partikular sa Batangas, kung saan tumaas na rin ang bilang ng mga nagbabalik sa Metro Manila. Live mula sa Batangas Port, nagpapatrol, Jeff Camel. Tapos na ang Semana Santa kaya tapos na rin ang bakasyon para sa marami. At gaya nga na inaasahan ay bumuhos buong araw ang mga bumabalik na bakasyonista dito sa Batangas Port.
Simula pa kaninang umaga, walang patid ang pagdating ng mga barko at mga bangka sa pantalan ng Batangas. Sakay ang mga pasaherong pabalik mula sa kani-kanilang bakasyon nitong Semana Santa. Sabi ng mga bakasyonista gaya ni Frank at kanyang barkada, sulit ang ilang araw nagliwaliw sa Puerto Galera. Masaya naman, nakakatanggal ng stress. Lahat kami, sexy, naka-trunks doon, swimming together with my friends. Pero ang ilan gaya ng tropa ni JP, bitin pa sa bakasyon at wala pa sa mood na bumalik. Medyo nakakatamad pero back to work ulit. Sa taya ng pamunuan, nasa may 11,000 biyahero ang bumalik sa Batangas ngayong araw. Malayo sa normal na buhos na 5,000 kada araw. Dagsa lang yung pasahero natin yan kasi yung mga lumiba na pasahero previously, before ng mahal na araw, bumabalik sila ngayon. Yung mga nag-outing sa Puerto Galera, and then yung additional na mga katutubong mga taga Mindoro na nagsiuwi. Kung marami na ang bumabalik, meron pa rin mangilan-ngilan na paalis pa lang ng Batangas Port. Pero kumpara noong Semana Santa, numipis na ang bilang ng mga tao. Bernadette, tuloy lang ang biyahe ng mga malalaking sasakyang pangdagat ngayong gabi gaya ng mga roro. Pero kaninang alas 6 ng gabi nga ay hindi na pinapabiyahe yung mga maliliit gaya ng mga fast craft o yung mga motor bangka. Kaya para dun sa mga naghahabol pa na makauwi para umabot sa kanilang mga trabaho bukas, relax lang muna dahil magre-resume pa ang mga biyahe bukas ng alas 6 ng umaga. Yan ang pinakauling balita mula dito sa Batangas. Bernadette, balik muna sa'yo. Maraming salamat, Jeff Canoy. Makulay at makahulugan ang pagdiriwang ng Easter o Pasko ng pagkabuhay sa ating bansa. Hinihikayat naman ni Manila Archbishop Gaudencio Rosales ang lahat na isabuhay ang mensaheng pagbabago ng muling pagkabuhay ni Jesus, lalo ngayong nalalapit na ang halalan. Nagpapatrol, Abner Mercado. Hating gabi pa lang inumpisa na sa simbahan ng Baclaran ang tradisyon ng salubong. Ito ang pagsasadula sa muling pagkabuhay ni Kristo 3 araw matapos siyang magpakasakit at mamatay sa krus. May bonfire sa harap ng simbahan. Inalis ng munting anghel ang belo sa imahe ng Birheng Maria, simbolo ng pagtatapos ng ating pagluluksa. Sa lungsod naman ng Pasig, alas 4 ng madaling araw, sinimulan ang pagdiriwang. Sinimulan muna ito sa isang prosesyon ng mga deboto. Ito ang pinakamahalagang katibayan ng pagiging Diyos ni Kristo, ang kanyang pagkabuhay na maguli. Sa Quezon City, madaling araw pa lang, maliwanag na sa Santo Domingo Church. Ipinagbunyi sa isang fireworks display ang makahulugang araw na ito. Ang mga taga-Angono Rizal naman, ipinosisyon ang 14 na imaheng kabilang sa salubong at sa pamamagitan ng tula, inilahad ang muling pagkabuhay ni Kristo. Sa Pampanga, nagkaroon ng Bang of Easter. Pinasabog ang isang effigy na kumakatawan sa kasalanan ng tao, simbolo ng bagong simula para sa sangkatauhan. Pagbabago at kapayapaan din ang buod ng mensahe ni Manila Archbishop Gaudencio Rosales. Binigyan din niyang makahulugan ang mensaheng ito ng Pasko ng Pagkabuhay sa nalalapit na halalan sa bansa. Hinikayat ni Archbishop ang publiko na pag-isipan kasabay ng mataimtim na panalangin kung kaninong kandidato dapat na ipagkatiwala ang kinabukasan ng ating bansa. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino. Samantala sa pagdaraos naman ng salubong sa San Loreto Church sa Maynila, nagkaroon ng kaguluhan ng pumutok ang isaw manong Jumbo Roman Candle. 5 ang sugatan. Exclusive magpapatrol, Francis Falve. Patapos na sana ang parada ng mga karosa ng mga imahe sa salubong sa San Loreto Church sa Santa Cruz, Maynila kaninang hating gabi. Kuha pa sa amateur video ni Teresa Garcia ang pagdaan ng imahe ng Birhen at pagsindi sa Jumbo Roman Candle na ito. Pero ilang saglit lang, nung lumiwanag na, nagulat na lang ako, sumabog, tapos tumalsik yung mga nasa harapan ko, tumalsik tapos marami ng baga. nagkagulo ang mga tao. Nagtamo si Teresa ng paso sa braso at pisngi, pati mga kaibigan niya. Isinugod ang 3 pang sugatan sa Mary Charles Hospital. Pinakamalalang pinsala ang natamo ng nagsindi ng lusis na si Marcelino Malyari na nagka 3rd degree burn. Maayos namang nakauwi ang iba pa. Pasalamat na lang ng organizers na walang nasawi sa insidente. Nangako ang mga organizers na mas magiging maingat sila sa mga susunod na proyekto sa simbahan. Francis Polbe, Patrol ng Pilipino.
kapamilya, 36 na araw na lamang bagong halalan sa Mayo. Matapos ang ilang araw ng pahinga nitong mahal na araw, tuloy na naman ang buhay politika. Nagbisulang pagtitipong politikal ang Easter Vigil ng El Shaddai nang dayuhin ito ng mga kandidato. Hindi man direkta nag-endorso ng kandidato itong si Brother Mike, tila nagpakita siya ng mga senyales kung sino ang paborito niyang tambalan. Nagpapatrol, Cheryl Mundo. Vigil ng El Shaddai, unang dumating ang bisitang tandem ng Partido Liberal na sina Senador Noynoy Aquino at Mar Rojas kasama si Chris Aquino. Di naman sila binigo ng sermon ni Bishop Teodoro Bacani na sumentro sa mga katangian ng mga magulang ni Senador Aquino. 10 ulit pinalakpakan ng talumpati ni Aquino sa katangiang dapat hanapin sa leader ng bansa. Ang iyong pagkakaisa ay pinagkakalingan ng lakas ng taong bayan tungo sa mga Pero ayon kay Aquino, hindi nila pinag-usapan ang pag-endorso ni Brother Mike. I don't think it would be proper if I were the one to say it. No? You should ask the person who will grant the endorsement. But I don't think we touched on that the whole evening. We didn't discuss that. Sa holding room, nagkamayan sina Aquino at dating Pangulong Joseph Estrada. Di na raw apektado si Erap sa naging pasaring ni Aquino na hindi siya dapat na pardon. Kailanman ay hindi po ako nagduda na mahal pa rin niyo ako. Para kay Erap, mainit pa rin ang suporta sa kanya ng El Shaddai. May konting advantage. Dahil matagal na akong kilala. Wala na akong kilala. Paliwanag din. Meron na akong track record as a public official. Wala na sina Senador Aquino at Erap nang humabol sa pagtitipon sina Senador Manuel Villar at katandem na si Senadora Loren Legarda. Ayon kay Velarde, wala man siyang inendorsong kandidato, tila may laman ang kanyang mensahe kung sino ang kanyang pinapanigan. Ipinakilala ni Brother Mike si Legarda bilang vice-presidente niya, habang ihinalintulad naman ang sarili niya kay Villar na may pagnanais sa pagbabago. Pero tila matipid ang palakpakan ng El Shaddai members kay Villar. Na magiging pagulo ng ating bansa ng Malaya, hindi natin itahan ni Di naman nakalusot sa media na biglang nag-iba ang kulay ng mikropono ni Brother Mike nang ipakilala na sina Villar at Legarda dahil pareho ito ng party color ni Villar. Mikropono? Baka naman sa camera lang na TV. Hindi na pinalawig pa ni Villar ang issue ng pag-endorso ng El Shaddai. Bahala ka na kung anong kahulugan doon. Pero ano man, sabihin ni Brother Mike, magpapasalamat ako. Ayon kay Villar, mas nasaktan siya sa chismis na siya ang minamanok at pinopondohan sa halalan ni First Gentleman Mike Arroyo. Maski kailan hindi ako tumanggap ng pera, hindi ako humingi ng tulong sa Pangulong Arroyo at kay First Gentleman at hindi mangyayari yan. At ako ay hindi natutuwa at nagagalit dito sa pagtatangka ng mga liberal, ng oposisyon na idikit ang aking pangalan. Isang linggo naman bago ang halalan, iaanunsyo na ni Brother Mike ang kandidatong susuportahan ng kanyang grupo. Cheryl Mundo, Patrol ng Pilipino. Itinanggi ni Lakas Kampi CMB Standard Bearer Gilbert Chodoro na iaanunsyo niya bukas ang pag-atras ng kandidatura. Naniniwala si Chodoro na ang mga usap-usapan sa kanyang umano'y pag-atras ay ipinakalat ng mga kalaban niya sa politika. Kumalat ang mga chismis matapos magbitiw si Chodoro bilang chairman ng Partido Lakas. Sinundan din ito ng pagbibitiw at pagtalon sa ibang partido ng kanyang mga kasamahang opisyal. Malugod namang tinanggap ni Chodoro ang pag-upo ni Deputy Speaker Amelita Villarosa bilang bagong pinuno ng Lakas Kampi CMD. At susunod, Ilang butika sa Metro Manila, bigo pa umunong abisuhan ng DOH kaugnay sa pangalawang batch ng mga gamot na kasama sa cheaper medicines law. at mahigit 6,000 katao naligo at nagpalamig sa Manila Bay ngayong Easter Sunday kahit bawal na sa pagbabalik ng TV Patrol. Nagsimula na noong katapusan ng Marso ang pagbabawas ng kalahati sa presyo ng ikalawang batch ng mga gamot na kabilang sa cheaper medicines law. Pero sa pag-iikot ng ABS-CBN News, lumitaw na may mga butika at ospital na hindi pa sumusunod sa batas. Nagpapatrol, Gretchen Malalang. Marso
31 nang ipatupad ang ikalawang bugso ng pagbabawas ng kalahati sa presyo ng 77 gamot. Kabilang dito ang mga gamot para sa blood pressure, kolesterol, antibiotics, anti-cancer at renal dialysis fluid. Babala ng DOH, dapat sumunod sa batas ang mga butika at ospital. Kung talagang flagrant violation at repeated, their licenses can be revoked. Pero tila marami ang hindi pa nakakaalam sa pagpapatupad ng batas. Sa hilera ng mga butika dito sa Banawe, ni isa ay hindi pa nakakatanggap ng memo mula sa DOH ni hindi nga nila alam na ipinapatupad na ang pagbebenta ng pangalawang batch sa mga medisina sa mas murang halaga. Katuwiran ng ilang may-ari ng butika, kailangan magkaroon muna ng guidelines mula sa DOH. Pa-receive nila sa lahat ng butika o sa kahit sa lahat ng sa DSAP mismo, pa-receive nila para malaman din namin, wag silang basta magpapasaray. Kaya naman nangihinayang si Edward na bumili ng antibiotic para sa kanyang ina. Makasama din ang loob yun kasi alam na namin na mababa na yung presyo, bakit hindi pa na-implement? Aminado naman ng DOH na nagkaroon ng kaunting aberya. Pero tiniyak nila na aayusin ito sa lalong madaling panahon. Nagkaroon kami ng konting logistical problem. I think only in the last days of March na ilabas namin yung posters na supposed to be followed up or posted by the butika. Pero sa kabila ng aberya, iginiit ng DOH na dapat na magbawas ng presyo ng gamot ang mga butika at ospital. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino. Nagalok na magretiro bilang chairman of the board ng Ateneo de Manila University ang negosyanteng si Manny Pangilinan. Ito'y matapos mabuko na hinirang sa speech ng ibang celebrities ang ilang bahagi ng kanyang talumpati sa mga nag-graduate sa Ateneo nitong Marso. Sa liham kay Ateneo de Manila President Father Bienvenido Nebres na ilinathala ng Ateneo website, sinabi ni Pangilinan na ikinahihiya niya ang pangyayari. Hindi na raw niya kayang manatili pa sa pwesto sa board ng Ateneo dahil wala na siyang mukhang ihaharap. Natuklasan kasi nahiram pala ang ilang bahagi ng kanyang commencement address sa mga naging talumpati ni na American talk show host Oprah Winfrey, dating Tonight Show host Conan O'Brien at Harry Potter author J.K. Rowling. Inako ni Pangilinan ang buong responsibilidad sa pangyari kahit may katulong siya sa pagsulat sa talumpati. Nire-respeto naman ni Father Nebres ang paghingi ng paumanhin ni Pangilinan. Pero, iko-konsulta muna niya sa board ang hiling na pagre-retiro ni Pangilinan. At para sa karagdagang detalye nito at marami pang ibang balita, mag-log on po sa abs.cbnnews.com. Pagbabago ang gustong mangyari ng lahat, lalo pagdating sa pagpili ng mga susunod na lider ng bansa. Ito rin ang direksyong nais ituro sa mga manonood ng mga obrang tampok sa Ambition 2010 Film Series na proyekto ng ABS-CBN News Channel o ANC. Ginamit ng mga kilalang independent filmmaker ang kanilang talino para lumikha ng mga pelikulang sumasalamin sa mga suliranin ng ating bansa. Isa pa sa ipinagmamalaki ng Ambition 2010 Film Series ang pelikulang Ang Assassination ni Mac Robert Nacario. Tungkol ito sa isang assassin na target ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kasi dati nga nagtatrabaho sa isang NGO. May tinutulungan kasi silang isang department ng government. So, from there, nakita ko yung parang mga silip lang ng mga nangyaring korupsyon. Napapanahon din ang pelikulang Lupang Hinarang sa Sumilaw. Halaw ito sa award-winning na dokumentaryo ni Ditzi Carolino na Lupang Hinarang na tungkol sa kahirapan. Sa pelikula, ipinakita naman ang malalim na kwento sa likod ng mahabang protesta ng 55 Sumilaw farmers. Sila ang mga magsasakang naglakad mula San Vicente, Sumilaw, Bukidnon hanggang Maynila sa pagnanais na mapa sa kanila ang mga sinasakang lupain. I think that you're able to optimize the chance, no, to get to the heart of things para mapakita mo talaga yung totoong nangyayari. Sa katotohanan ng kalakip ng mga obra tungkol sa sitwasyon ng lipunan, pagkakataon itong mamulat ang mga manonood na makapagdesisyon ng tama pagsapit ng araw ng halalan. 20 obra ang mapapanood sa Ambition 2010 Film Series sa Abril 6 sa Cultural Center of the Philippines. At susunod, Mahigit
na libong kataong naligo at nagpalamig sa Manila Bay ngayong Easter Sunday kahit bawal na. Yan sa pagbabalik ng TV Patrol Linggo. Dahil sa matinding init ng panahon, masarap magtampisaw sa dagat. Pero paano na kung ginawang bora ang Manila Bay ng mahigit 6,000 tao na gustong magpalamig? Hindi tuloy magkamayaw sa pagsaway sa kanila ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Nagpapatrol, Mark Logan. Mistulang eksena sa TV series na Baywatch ang pagresponde ng Coast Guard. Tila naligaw sila sa isla ng Katiklan. Sinalubong pa sila ng mga hiyawan, ng mga pasaway. Manila Bay kasi ginawa nilang Boracay. Kasi ito lang ang parang Boracay ng mahihirap. Halos umabot sa 1.5 kilometro ng breakwater ang napuno ng mga init na init ngayong summer. Pag di ka talaga tumabi, ilayin kita. At halos na maos ang elemento ng Coast Guard sa walang tigil na pakiusap. Ang pagkaalam ko, merong ordinance ito na bawal Dahil sa dumi ng tubig dito, swerte na raw sila kung buni, kurikong at galis lang ang abuti nila. Pero deadma mga turistang taga Maynila. Sa Baywalk, ito ang eksena. Dinaig pang Station 1 sa Bora. Ito kasi ang panahon para mag-picnic nga naman ang buong pamilya. Kahit sa tabi ng get-together nila ay may dagat ng basura. Itong si Mrs. nagtatampo pa ata. Kanina pa kasi niya niyayaya si Mr. na mag-banana boat ride sila. Naku day, walang banana boat dito. Balat ng saging marami. Itong isa solved na. Gamit ang touchscreen iPhone niya. Picture-picture ang mga kids niya. At ang iba, sumusunod sa dress code. Dapat naka-trunks. Nag-diet ka ata. Ang laki ng iniluwag ng short mo At kung may pangmasang interior na salbabida, may saucy din. Ayan, giant swan yan. Mala submarine naman ang dala ni Manong. Kapag may humiwalay sa tropa, nagsulot, biglang kinilig, yun na. Duda naman ako kapag si baby na ang inilubog-lubog at iniyahon. Ayan, sinasabi ko na, tama ang hinala ko. Mark Logan, Patrol ng Pilipino. Okay, daming mga eksena pala sa Manila Bay. Mag-isip-isip kayo kung gusto nyo lumangoy sa dagat ng basura. Well, happy Easter, partner. Happy Easter. At happy Easter ho, mga kapamilya. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Ang susunod na programa ay